Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, January 23, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Hindi matatawaran ng mga pagsisikap ng Presidential Commission for the Urban Poor para alalayan ang maralitang kababayan natin sa kanilang mga pangangailangan. Alamin natin ang mga napagtagumpayan ng Presidential Commission for the Urban Poor noong 2024 at mga plano nito sa mga susunod na taon, kasama si Attorney Maynard Sabili, ang chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Attorney, magandang tanghali po at welcome sa ating programa. Magandang tanghali po, Asik Joey, and of course, kababayan kong si Weng. Sir, isa sa mga tahimik na nagtatrabaho ang inyong ahensya. So, pwede po ba kayo magbahagi ng mga milestones at successes ng inyong ahensya in 2024? Actually, itong PCUP, known as Presidential Commission for the Urban Poor, ito po ay tinatagpa noong 1987, yung panahon po ni dating Pangulong Cory. At ito, ang mandato nito ay para maging tulay, link sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo para sa may hirap nating kababayan. At yan po, as time goes by, ay nababago ang mandato. At ngayon po, kasalukuyan, ay ang aming mandato is not only the helping the government or the agencies of government para maibaba at mabago ang lahat ng polisiya, pero sumasali na rin po kami sa implementation. In other words, bumababa po kami sa mga kababayan natin na may hirap sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano po? Yan po para maibigay ang serbisyo. The job of the PCUP is not considered as duplication of the function of different agencies of the government, like the Department of Social Welfare and Development, Department of Health, or napakaraming ahensya. Pero kami po'y tumutulong. Dahil alam po ninyo, sa aking pag-aaral, although napakalaki ng sakop ng mga ahensyang tumutulong, katulad ng DSWD, pero hindi po sapat ang lahat ng kanilang mga field personnel, ang lahat na ikalat ang kailangan ng ating mga kababayan. So, ang PCUP po ay silang katulong para maagapan o mabigyan ng solusyon ang lahat ng suliranin ng ating mga kababayan. Napakadami po problema. Pero kapag napabayaan, nalimutan, ay hindi po akala nila na left behind sila. Pero dahil po sa magitan ng PCUP, dahil kami ay may mga accredited members ng Urban Poor, sila po ay aming nabibigyan ng tulong kaagad, yung kaagad na kailangan nila. So yung speaking of accredited po ng mga members ninyo, ano po yung halimbawa ng accreditation processes nitong Urban Poor organizations na pinaigting nyo po last year? Actually po, accreditation process is very important because so that you can avail of the services. Like for instance, if there is an eviction order or coming from the court, and the court and the decision becomes final and executory, and the only left to the sheriff is to implement and to issue writ of execution. In other words, nandiyan na po yan, i-demolish na, gigibain na, papaalisin na. Pero because of the PCUP mandate, you cannot just demolish any informal settlers without the clearance of the PCUP. Ang ginagawa po namin, kaya importante ang membership. Dahil kung hindi ka member, how can you avail? Dahil number one, there should be a certification or coming from us that this informal settlers that will be demolished are members of the Urban Poor.
So, there should be a clearance from us. Before we give clearance, we have a demolition conference. And during the demolition conference, nandun po ang sheriff, nandun po ang local government unit, nandun po ang DILG, at sila po ay kausap namin upang sa gayon, ano ba ang karapatan ng mga informal settlers na talagang may order na. So, ang conditions po ay nilalatag namin. Number one, although sila po ang may kasalanan, but we make it a point that there is a just compensation. Although, sabi nila bakit magbibigay pa ng just compensation? Ay bakit pa magkakaroon ng aid para sa mga ito? Ay ito na may kasalanan according to the law, according to the decision of the court. But sabi ko nga, hindi kasalanan na maging mahirap. Pero sir, ano yung classification ng pagiging urban poor na kunyari may isang lugar na i-demolish pero hindi naman sila pwedeng tawagin na urban poor kung ang mga bahay naman nila mga sementado, ganyan. Makikita naman po natin yan because kitang-kita namin and of course once na nakita na namin, sabi nga namin sa mga sheriff and local government unit, pag meron ng dumating na yung danger na ito i-demolish na, ay kailangan ng certification. Pero bago po naman maging member, ay they should comply with our requirements. Ano ba yung mga urban poor? Yung po yun ang although mga tao natin na kahit may trabaho at na may daily wage earners, pero hindi po sapat ang kanilang kinikita. May bracket po yon, may classification. No? Para kapag ito ay alam natin na mahirap, although kumikita, pero yung iba naman, ang hanap buhay parang may sariling self-employed, may sariling kayod, pero wala naman pong kasapat na income. So may certification po yon. And although tinanggal ko na yung pinakamahigpit na requirement, such as it should be, your organization must be registered in the Securities and Exchange Commission. Pero nung ako po'y umupo, actually, August 28 po yung appointment ko. Kailan lang ako ng first 100 days in office. Pero sabi ko po, tinanggal ko yung registration sa SEC. Dahil paano mo may pag-register, magbabayad ka SEC, you have to pay lawyer and everything. Marami kang babayadan. Ang urban poor nahihirapan. So, chinecheck lang po namin, we'll see to it, na ang mga nagme-member ay hindi po member ng syndicate. Let's say, yung iba, nagkukunyaring urban poor, pero sindikato. Lipat ng lipat at para mabayadan at naghahanap ng lugar para manggulo lamang. So, I'll make it a point, we have some verifications from local government unit. We have some intelligence reports from the barangay and everybody who knows the organization. Hindi na po namin pinahirap. So, once you become a member at na-approve namin na mahirap ka talaga, a member ka na po. Napakarami naman pong gano'n dito Pero sa atin. per community po yan. Yung kung organization po yung ina-accredit ninyo. Per community. Isang grupo. Gusto mong magkabahay at gusto mong matulungan ang urban poor at gusto mong magkahanap buhay, livelihood project, ay kailangan maging member ka ng urban poor. At napakadali naman po ngayon maging member. Kanina sir, sa panimulan ninyo, nabanggit nyo na ang tulong ng inyong ahensya ay hindi lamang limitado sa Metro Manila, sa Luzon, kundi bumababa na sa buong Pilipinas. So, Yes. noong 2024, nagbukas po kayo ng satellite offices. Saan po ito at ano po yung mga tulong na pwedeng makuha o sa pagdulog sa mga satellite offices? Nagbukas po ako sa Lipa City dahil yan po ay kasama na malapit sa Calabarzon. Cavite, Laguna, Rizal, and Quezon. Batangas, of course, kasama dyan. So, nung binuksan ko po yan, ay nakipag-MOA po ako kasi in the first week of our first month of my assumption in office as chairman and CEO of PCUP, ako po ay nakipag-MOA sa PhilHealth. It's because of the mandate under Universal Healthcare Act
yung po tinatawag natin consulta program, na ang sabi po sa akin ng PhilHealth, ilang taon na ito pero hindi namin maibaba completely. So gumawa po ako ng formula. No? So yung satellite office, gusto kong ipakita at ipakita sa buong Pilipinas na kayang ibaba ang PhilHealth Consulta Program under the Universal Healthcare Act. Kasi po, hindi mo mapipilit ang mga taong lumapit sa iyo na ako po yung mag-member. Although napakaganda po ng Consulta Program, dahil once you are na-avail mo ito, meron ko pang, libre ko pang consultation. Medical consultation ng doktor. At may laboratory po because we required na yung mga consulta services ay binibigay po ng mga private, even government hospital. Pero nag-iimbita po kami ng private diagnostic clinic and laboratory. Nandun po yun. Once na sila po ay na-accredited ng PhilHealth, yung pong mga nirecruit namin, kaya pinadali ko na, nag-appoint po ako na, let's say, in Lipa City. Nagbigay po ako ng kumuha po ako ng mga tao. Ano? At yung po ay 72 barangay, halimbawa. Lahat po ng tao doon, mga tao, meron doon kami mga tao na pinabababa at sila yung nagtuturo kung paano maging member. Sila po yung nagtuturo na mapila pa ng application. Because ang importante lang naman po dito, to become a member is you should fill up the application form ng membership. Ay, hindi po yun makakarating sa mga tao. So, yung aking PCUP office, yung po ang ginagamit ko para bumaba sa mga tao. Yan po ay sample ko sa Lipa. At ngayon, ay ginagawa ko sa Kalapit Bayan. Dahil pinatawag po namin lahat yon, yung mga local government unit, mga mayor, tinuturoan po na namin ang gagawin. At nakita po nila sa Lipa na sa loob po ng 30 days, member na po lahat ang 72 barangay, composed of more than 300,000 residents po, ay nabigla namin naging member. So, mabilis na paraan. So, in that way, because of the satellite office na itinayo ko, at naging member, binigyan ko po ng incentive nila. Meron silang ID as PCUP coordinators. Natutuwa po sila dahil sila member. At siyempre, dati po ako mayor ng Lipa, ay di katungkulan kong tulungan. Kaya binibigyan ko po ng konting allowance. Saan po yung next na... Pero galing yon sa akin. Wala po po itong pang allowance. Hindi naman po ako nagbibigay ng nagpaparamdam sa DBM at sa Kongreso, ay sana dagdagan yung budget namin para makatulong lahat. Diba? Saan pa po yung mga satellite office na balak niyo pong unahin? Actually, ngayon, meron ako nakita po sa Calabar, sa Naga. Meron na po, at siguro by next week, bubuksan na po namin yung Naga City. It's another one na doon. Tapos, nakipagnayan pa rin ako sa Visayas and Mindanao. Meron na po ako nakita sa Zamboanga. No? Zamboanga at saka po sa Jensan at sa Davao City. Maglalagay po kami yan. Sabay-sabay po halos na ilalagay ko yan sa So last year po sir, nagkaroon ng kasunduan ng BIR at saka PCUP para doon sa tax exemption para doon sa donasyon ng private sectors. Pwede niyo po bang i-share sa amin ito? Please, thank you very much for giving me this opportunity to convey the content of the Memorandum of Agreement between the BCUP and the Bureau of Internal Revenue. Thank you to Commissioner Lumagi for being so cooperative. No po. Alam po ninyo, ang PCUP, dahil nakita ko ang pangailangan na mahihirap, kailangan po namin magtayo ng mga pinakamagandang mabilis na makita ko po ang pagtatayo ng ospital para sa Maralita. Ano po? Kaya ito pong agreement namin ng Bureau of Internal Revenue is that yung pong mga may program po kang ginawa sa pagtatayo ng ospital. Like for instance, dito sa Luzon, bala ko magtayo po ng 5. At
gusto ko nga bigyan din itong siyempre taga Batangas ako. So, isisingit ko po yung Batangas, no? Lalagay ako ng isang hospital dyan. Maliit lang muna. Although may hospital na po ako na itayo nung ako'y mayor, ay kulang pa po para ano. So, itong aking gagastusin dito ay hindi po gagaling sa ating government. Hindi po ito manggagaling mailagay sa GAA, sa General Appropriation Act. Ito po ay manggagaling sa contribution ng top 100 corporation. Ano po benepisyo sa kanila? Although, siyempre, ang aming pong MOA ng BIR, na ito pong mga top 100 corporation ay magdo-donate. Pero yung donation po nila, yung ibibigay nila, ay yung po ay magkakaroon ng deduction sa kanilang tax liability. No? So, halimbawa, ang kanilang babayadan ay 5 bilyon. Ay sige, pahingi naman ng 100 milyon para tanggalin naman. Yun naman po, sa halip na ibigay sa direction sa government, makikita naman po nila yung transparency. May program na itong ibabayad nyo ay ibibigay ninyo ay magbigay naman kayo sa pagpapagawa ng hospital. Para direction na po. Hindi na dadaan sa kung ano-anong proseso. Matagal pa po pagka dumaan pa sa Kongreso. Ay siyempre, ako na may believe sa Senado at Kongreso, kaya naman nilang ibigay. But PCUP cannot wait. Mahirap pong maghintay. Kasi po, dati ako mayor, action man ako. Pag inisip ko, gusto ko mangyari agad. Yun po ba? Sir, ano naman po yung naging highlight ng pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week noong 2024? Yun po ay, annually. Lagi po yung ginagawa namin. At yan po ay, siyempre, recognition. Although, uupo ko pa lang, pero nireview ko, nakita ko itong mga tao na in their own little way, hindi naman kahit paano, ay nakakatulong sa ating mahihirap. And of course, especially those agencies of the government, like the Philippine Charity Statistics Office, PAGCOR, ano po, marami yung tumutulong, yung mga private organizations such as Philippine National Red Cross, and the other non-government organization or different personalities, or in one way or another helping the PCUP, we're giving them acknowledgement or recognition. At sa pagitan noon, meron pong mga ibinibigay kami mga certificate of appreciation, yan po, it's a way of showing to these sponsors or those who are generous enough to help our organization. Ito, sir, yung outstanding advocates ng Urban Poor na binigyan nyo ng parangal. So sir, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Harley Valbuena ng DZME. Pabor po ba ang PCUP sa pagpapatuloy ng ayuda sa mahihirap tulad ng AKAP ng DSWD na sinasabi ng ilang kritiko na baka magamit sa pamumulitika para sa nalalapit na eleksyon? Maganda po naman itong lahat ng iyan na syempre hindi naman natin, bago naman gawing batas, yun na may mahaba ang pinagdaanan. At napakaganda naman. Kaya lang, siyempre, ang titingnan natin, we must be very careful in the implementation or in the distribution of this dole-outs. Because consider natin ito. Although mas maganda siguro, mas maganda yung mga trabaho, hanap buhay. Pero dito po, mabilis na ba nito eh? Dahil ito naman po temporary. This is temporary. Pero ang akin lamang, wag na natin muna sigurong gamitin. Halimbawa, wag nating padadaanin sa politiko. Halimbawa, katulad yan, yan ang po ay DSWD. Anong mayor po ako, hindi po ako nahawak niyan. Ayaw kong, gusto ko, kung galing yan sa gobyerno, sa DSWD, sila po ang magbigay. At wag na kami makialam ng pagbibigay. Kasi po, pagka kami na kailangan, katulad ng pagkuha ng mga beneficiary, yan po dapat, start from the qualification o pagkuha ng mga beneficiary, dapat po ay DSWD. Dahil alam po ang DSWD, sila po ay may profile. May listahan po sila ng mga
may hirap. Ay ngayon, pag pinadaan mo po sa politiko, ay gusto lang mo po ipapicture. At sila'y katabi ng sila nagbibigay. Nagbibigay ng ayuda. Ay hindi naman yung galing sa kanila. Yung po'y galing sa national government. Ay ang mga, nandiyan ang mga, pakita eh. Ay, pwede po, pabor ako. Pero, wag na pong papuntahin doon yung mga nakaupo. Ibigay na lang sa DSWD. Ngayon, pagkatapos sa eleksyon, sige, tumulong kayo. Pero yung kukuha pa ng beneficiary, silang magbibigay, tapos kasama po sa ang pananakot ko ng mga politiko ngayon. Sorry naibulgar ko sa kanila. Ang sabi, pag hindi mo kami binotaw, tanggal ka sa tupad, tanggal ka sa, hindi ka makakatanggal ng akap, hindi ka makakatanggap ng ano. So, parang nagkakaroon ng ikangay, yung karapatan ng mga hirap ay ikangay, so suppressed because of this consideration. Ang akala nila ay ang mayor, ang governor at kung sinong mataas ang posisyon, sila yung nagdi-dictate kung sino tatanggap. But it should be the DSWD. Matalino po si Secretary Gatchalian, pero hindi na niya kayang ma-supervise yan. Dapat yung mga yung kanilang regional and provincial and municipal employees. Wag na po ninyong ibigay sa politiko. Diretso na sa tao. Papa. At sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga plano ng PCUP sa taong ito para sa mga kababayan natin. Kasama pa rin si Attorney Maynard Sabili. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan dito sa PTV. Sa mundong puno ng mga pagsubok, palagi pa ring mananaig ang pag-ibig. Lalo na kung ating pagtutuunan ng atensyon ang mga bagay na nagpapasigla at nagbibigay ng kabuluhan sa ating mga buhay. Ating bibisitahin ang tinaguriang City of True Love. Sama-sama nating buksan ang ating mga puso sa ating pagtuklas sa mga likhang yaman ng lungsod ng Tabaco sa lalawigan ng Albay dito sa Sagisag Kultura TV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya,
dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kasama pa rin si Attorney Maynard Sabili ng PCUP. Attorney, ngayong taon, ano po ang mga programang ilulunsad ninyo sa social preparation activities para sa human development, employment at livelihood ng ating mga kababayang mahihirap? Regarding the social preparation, ito po yung maapektuhan ng mga infra. Yan po yung isa at saka yung po mga demolition. Katulad po ng long haul project natin sa hanggang mula sa Laguna hanggang Camarines Sur. Kaya po naglagay ako doon ng opisina doon sa Naga, yung satellite office, para yung pong mga taga Bicol, yung madadaanan ng mga ito po papaalisin sila eh. So, kailangan po ng social preparation. Sa usap po, yan po ay siguradong magigiba ang bahay nila, dadaanan ng riles. So, ang ginagawa po namin ngayon, pinagsasama-sama namin sila at inaalam natin kung saan sila titira pagkatapos ng lahat. At bibigyan po namin sila ng sabihin ay livelihood project para natanggal sila doon, mawawala po sila ng hanap buhay. So, imamatso namin yan, pag-aaralan namin, ano ang hanap buhay na kailangan mo doon sa iyong lilipatan. Yung po ang social preparation namin. At ito po mga pre-demolition conference namin ginagawa, ay preparation naman, ay sila po ay kung sakaling mawala na doon, ay kami po ay naghahanap sa kanila ng resettlement. Yan po ang mga preparation. Ay inuugnay namin po sa housing program ng Pangulo. No? Meron po ang Pangulo na 4H sa Pambansang Pabahay Program. Nagpag-uusap po ako sa DSUD. Na kami po ay magtutulungan para maihanap at matulungan yung mahihirap na mabigyan po ng pabahay. Opo. At ang Pag-ibig, kasi kailangan po ang Pag-ibig dahil sila po yung nagpipinance. Mas maraming pondo. Sa lahat ng agency ng government, ang Pag-ibig po ay maraming pera. No? Kaya tutulong po yun sa amin. Kausap na po namin. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung inyong ahensya ay hindi siya duplication o hindi siya redundant. So, ano po yung mga, nabanggit natin yung mga programa ng inyong ahensya, paano niyo po ini-ensure o minomonitor na ipapatupad ang mga ito? At nagiging effective ba sa palagay ninyo? Kasi nga, may ibang ahensya na parang tumututok din sa mahihirap nating kababayan. Pero paano nyo na-ensure na yung programa nyo talaga, yung sa inyong ahensya talaga, unique to your agency, ay naipapatupad? Actually po, yung amin po ay wala po kami sariling pondo. Ang akin lang po ay ako'y nakiusap sa kanila. Sa lahat ng agency. Katulad po ng TESDA. Inakap nila yung aming organization at binigyan po nila kami ng power na sa pagpapatupad ng kanilang mandato ng training ay pag-identify ng scholar at pagtulong sa mga kasabay po kami. Oh, kasabay po kami tumutulong. Katulad po ng DOLE, yung pong kanilang livelihood project. Kami po nag-identify at nag-organize ng grupo at sila naman po ang nagbibigay ng pondo. So, may assurance po kami na walang duplication dahil tulungan po ang nangyayari. Parang tulong-tulong, nila, yung kanilang departamento ay nakakasiguro sila na na-implement dahil magkatulong ho kami talagang tutok sa pagtulong. Sir, ano ko lang po, pa-elaborate ko lang sa inyo para doon sa edukasyon kasi marami sa mga kababayan natin na walang access sa edukasyon. So, nabanggit nyo kanina na meron kayong itinatawid para sa scholarship. Yung iba naman kasi natin mga kababayan talagang pinagsisikapan na mapag-aral yung mga anak nila kahit hirap sa buhay. So, ano po yung tinututukan ng tupad para doon naman sa access sa edukasyon, bukod po doon sa trabaho? Kasi po yung PCUP, ay palibasi ako yung dating mayor, alam ko po kung saan nanggagaling ang pondo.
ng scholarship program. Alam ko po na malaking tulong ang local government unit. Ngayon, kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga agency ng government. Meron din po mga foundation like Metrobank, Ayala, o yung malalaking ano. Pero ang unang-una, nakikipag-ugnayan po kami sa mga gobernador, local government unit, na kung sila pagbababa ng scholarship program, ay wag silang mamimili na yung kakampi lamang. We'll see to it na yung talaga po mahihirap ang aming pinag-aaral. Nakikipag-ugnayan din po kami sa CHED, sa DepEd, no? Para mauna yung mga taong ito. Kasi alam niyo rin nyo, although napakaganda ng programa ng ating Pangulo at saka ahensya ng government, pero kulang po sila sa tao. Kulang po sa mag-aakay at magbibigay sa kanila ng solution na hindi nila alam na ito pala yung solution na maganda. Pagka binigay namin, tinulungan namin na implementation, naniniwala po sila sa amin. Kaya, hindi po, nakakasiguro po kami na magandang implementation dahil kami mismo ang nag-i-implement. Katulong ng different agencies of the government. Katulad doon ngayon, gusto kong i-announce on January 31, meron po kami caravan. Maghapon po yun, 8 to 4, meron po kaming caravan. At yan po igaganapin sa Padre Garcia Convention Center. 15 bayan po ang imbitado namin. Inabababa po namin ang mga serbisyo ng iba-ibang ahensya ng government. Doon po sila may kanya-kanyang booth, may kanya-kanyang ano po. At may mga orientation, mabilis sa bawat tao. Kasi 5,000 tao po yon. Pero bago ko dumating doon, sa ngayon, few days from now, ito adaos na-identify na po namin yung mga kanya-kanyang gagawin. DOLE, merong employment, mayroong recruitment, merong livelihood sa DOLE. Ang PhilHealth, meron din sila, may orientation para maging member ng Consulta program. No? Andun din po ang DSWD na nandun din nilalatag ang mga programa nila. So, ganun po yan. Sir, may tanong naman tayo mula sa kasamahan nating si Melvin Gascon ng Inquirer. Ano po ang mga programa ng PCUP with LGUs sa talamak na pagkalat ng mga urban poor na kadalasan ay sanhi ng masikip na kalsada at nagpapalala ng traffic situation sa urban areas tulad ng sidewalk vendors at yung habal drivers? Yung pong hindi naman po dapat makasagabal. Huwag nilang titingnan na sagabal at hindi maganda sa ano yung mahihirap. Kasi po, parte po ng lipunan yan. It's a matter, ang paggawa po ng sistema niyan, yung sinasabi nila nakakasagabal, yung po yung function ng local government unit. Ano po? So, yung regulasyon ng mayor, ng governor, yung po ang masusunod. Dahil yun po ay kasama sa Local Autonomy Act. Ano po nila yan? Pero, dapat po, wag po tayong magalit sa mga may hirap na nakikita natin sa kalye. Wala po kasalanan ng mga ito. Siguro pwede pong gawin ang urban poor. Dito, ng aming organization, ay kausapin sila at dalhin sila sa isang lugar na hindi sila makakadisturb. Pero with regards to sinasabi nilang nuisance or disturbance, hindi kasalanan po yan ng local government unit. It is the ordinance itself, is the regulation of the mayor, governor that prevail in a certain locality, municipality, o local government unit. Pero dahil, sir, meron naman kayong accredited groups, nakaka-facilitate kayo ng dialogue between these groups and the LGU Opo. para maayos ang sitwasyon. Kami po basta nakita namin, papasukan po, nakakausapin namin ng LGU, kausapin namin ng government agency and even the Metro Manila Development Authority. Yan po kakausapin namin para mas maganda pong dialogue at magandang sistema kung saan dapat dalhin. Hindi yung nakita nyo, halimbawa, Divisoria o kung saan lugar,
Yan po yung nasa LGU. Pero kami tutulong. Bibigyan namin ng ibang klaseng hanap buhay na hindi makakasagabal. Aalisin namin sa kalsada. Opo. So, sir, bukod po sa mga nabanggit na ninyo, no, ano naman po yung mga capacity building programs na pwedeng asahan ng ating mga kababayan? Marami po kami, bumabaho kami sa Urban Poor Organization sa buong Pilipinas. Kasi po, ano po ito Luzon, Visayas, at Mindanao. Yung mga tao po namin sa field offices, sila po ang meron po mga program yan. Tinatawag po yung mahihirap. Gender development, lahat po ng klase tungkol sa karapatan nila bilang tao, karapatan ng kababaihan, karapatan ng PWD, ano po, at kung paano nila ma-access ang ating pamahalaan. Nababaho kami. Constant po yung pagbaba namin all year round. Nagpupunta po kayo ng iba-ibang lugar. So, gaano po kalaki yung ahensya ninyo? Kasi sabi niyo parang sa mga Luzon, nabanggit Visayas, nyo, at Mindanao. ilan po yung staff ninyo? Mayroon bang nakikipag-usap dyan kapag kapanahonan ng mga demolition? Ang tali po, ang amin lang staff sa buong Pilipinas ay mga 1,200. Divided into Luzon, Visayas, sa Mindanao. Pero kami po ay may accredited urban poor organization. Mga volunteer po yon. At nirecognize namin as PCUP supporter. Katulong po namin yon. Kasi po yung mga tao, once na bigyan mo lang yan ng recognition at member, tuwan-tuwa na po sila kahit na walang compensation. Yun po. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin, Attorney Sabili. Thank you po. Maraming salamat. Buo ang misyon ng Presidential Commission for the Urban Poor na maiparating ang mga programa ng pamahalaan sa mga kababayan nating mahihirap. Dito sa Mission to Accomplish, sir, ano po ang nais ninyong matupad, not just this year, pero sa mga susunod pang taon in terms of yung mandate ng inyong ahensya? Maraming salamat po for this opportunity. Alam po ninyo, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ating pong PCUP ay inilipat po ang supervision ay nasa DSWD. Sa ngayon, pero nung ako po mag-assume ng office, noong August 28, barely a few days after my assumption, I wrote a letter to the President through Executive Secretary Lucas Bersamin that yun yung original mandate namin at saka yung kung sino nag-supervise sa amin, ay gusto na namin mailipat po ulit sa Office of the President. And the Office of the President also forwarded a communication or letter to the DSWD if regarding the comment with regards to our request. And the Office of the Secretary interposed no objection as far as our intention to revert back to the Office of the President. Ngayon po, nananawagan ako kay Secretary Bersamin, although lagi tayo magkausap, sana po, bago mag-upisa ang pagbabudget, sana po mailipat na uli kami sa Office of the President. Hindi naman po dahil sa wala akong tiwala sa ahensya. Ang bait po at ang galing ni Secretary. Kaya napakarami na po nilang ginagawa para makita pa ang opisina ng Urban Poor. Sana po mailipat na kami sa Office of the President. Thank you po. Okay, sir. Maraming salamat pong uli sa inyong oras. Attorney Maynard Sabili, ang chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Thank you, sir. Pero mo, public pa yun. Samantala, ngayong CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Pag-usapan natin ang pagkilala ng Presidential Communications Office sa CDC bilang fully compliant para sa Freedom of Information na programa nito at ang pagdami ng mga bagong cafe at restaurant sa Clark. Panoorin po natin
Ang ulat ni Attorney Nicolette Henson. Kinilala ang Clark Development Corporation bilang fully compliant sa mga requirements ng Freedom of Information Program ng Presidential Communications Office sa ilalim ng pamumuno ni President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera. Binigyan ng CDC ng Certificate of Compliance matapos ang masusing verifikasyon ng mga dokumentong isinumite nito. Ayon sa FOI Program Management Office, sumunod ang CDC sa mga kinakailangan base sa Section 5C ng Memorandum Circular No. 2023-1 na naglalayong palakasin ng transparency at accountability sa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, inendorso na rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Information System Strategic Plan ng CDC para sa fiscal year 2024 to 2025. Kabilang sa mga inisyatibo na nakapaloob sa plano ang Online Business Registration Application o OBRA System at ang Clarky AI chatbot na magsisilbing virtual assistant na naglalayong i-automate. Sa gayon ay mapabilis ang serbisyo para sa stakeholders ng Clark. Nagiging mas masigla na ang Clark Freeport dahil sa pagdami ng mga bagong cafe at restaurants dito. The reason why we have different menus, different nature of restaurants, because they provide best reasons for people to always come back. Kamakailan, nagbukas ang iconic Hard Rock Cafe sa Han Casino and Resort, ang kauna-unahang branch nito sa labas ng Metro Manila. Mayroon itong 125-seat capacity at punong-puno ng memorabilia mula sa rock and music legends. Tiyak na dadayuin ito ng mga lokal at turista para sa kanilang classic American dishes, signature cocktails, at live music performances. Kaabang-abang din ang authentic Thai restaurant na Siam House na mag-aalok ng traditional Thai dishes gamit ang imported ingredients mula mismo sa Thailand. At Siam House, we're dedicated to preserving the authenticity of Thai home cooking. We'll be sourcing key ingredients directly from Thailand, using traditional recipes and cooking methods that capture the soul of Thai family kitchens. At para sa mga steak lovers, narito ang The Beef Deli na magdadala ng premium Australian dry-aged steaks sa Clark. Kaya tabangan ang mga exciting na developments na ito na siguradong magdadala ng mas maraming dahilan upang dayuhin ang Clark Freeport Zone. Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. So MPC, samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Bureau of Communication Services, salamat po. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.